Makakapanayan po natin ngayon si Evelyn Buntogon Guerrero na mas kilala bilang si Matutina. Nako, isa po siya sa mga nakasama talaga ni Dolphy sa sitcom na John and Marcia. Magandang gabi po. Hello, good evening Arnold. Good Opo. evening Vicky. Good evening. Taxi listeners and viewers. Kamusta? Kamusta at ang pakiramdam? Siyempre, lahat tayo nagluluksa, ano? Kahit na sabihin mo pang kahanda na ang mga puso natin, lalo especially yung family ni Tito Dolphy, hindi mo masasabi na hindi rin sila nangihinayang at naglulok sa kasalukuyan dahil sa mahal na mahal nila at kung ang mga tagahanga ni Tito Dolphy nangihinayang at mahal na mahal siya, di lalo na nga ang kanyang pamilya. Diba? Sila yung kasalukuyan naglulok sa din. At ano ba ito? Makapagsalita. Ang mga tagahanga ni Tito Dolphy, especially sa movies, sa pelikula, sa television, sa entablado, naglulok sa rin dahil sa kanyang pagtanaw. Sabi nga, hindi pa niya na-celebrate ang kanyang birthday. Malapit na ang birthday niya. Oo nga. Kaya pumanaw na siya. Kailan niyo huli siyang nakausap? Nag-guest kasi ako twice sa Pidol Wonderland sa 5. Kaya, Anong mga sinabi niya sa inyo, Miss Matutina? Anong mga naging sabi niya, last words niya? natutuwa siya, good, na kahit pa paano, sabi niya, rumaratsada pa rin ako, may hanap buhay pa rin ako, unlike yung mga iba ng mga kumbaga parang has-been lang, di ba? Hindi na naaalala ng industriya. At sabi niya, natutuwa siya kahit pa paano, nandiyan pa rin ako. Paano mo ma-describe si Dolphy bilang isang katrabaho? Siyempre, naalala namin kayo sa John and Marcia. Lumaki talaga kami dyan sa John and Marcia. Paano mo mailalarawan si Dolphy bilang isang tao? Bukod sa pagiging isang tunay na ama, lalo na sa kanyang mga anak, ganun din ang turing niya sa kanyang mga kasamahan. Para din siyang ama, big brother. At andun na kasi yung pagka sinabi mo gano'n, andun ang pagiging maalalahanin niya, andun ang pagiging concern sa'yo. At yun nga, yun hindi ka pababayaan, especially sa mga emergency, mga pangailangan. Kaya very generous si Dolphy. Napakabait niya. Hindi lamang, nakikita naman natin sa kanyang mga pamilya, hindi ba? Lalo na sa mga friends niya na talaga namang linggo-linggo ay dinadalaw siya sa set. Okay. Maraming salamat, Evelyn. Oo, thank you. Matutina, Thank you, Arnold. thank At you. maraming salamat din. Okay. Lalo na at isa kayo sa mga nagmamahal din at hindi rin nakakalimot siyempre sa mga katulad namin, katulad ni Tito Dolphy, ang ating King of Comedy, wala na. Mananatili yan sa puso natin. At Salamat. alam naman natin na siya ay nasa sinapunan ng ating mahal na Panginoon. Okay. Salamat. Thank you. Magandang gabi. Evelyn Buntogon Guerrero po, as kilala bilang Matutina. At muli po ang aming pakikiramay. Hari po siya ng komedya, pero para kay Dolphy, bida ang kanyang mga tagahanga. Minsan na po yang napatunayan ng isa niyang fan na humiling noon na makaharap ang idolo at hindi po siya nabigo. Panuorin po natin ito. Sa pakikitungo sa kanyang fans, hindi raw talaga matatawaran si Mang Dolphy. Kahit daw pagod at nagpapahinga ang King of Comedy, kung may nais magpa-picture o magpa-autograph, pagbibigyan niya ito para lang makapagpasaya. Dahil paniwala ni Mang Dolphy, narating niya ang kanyang estado dahil sa kanyang mga tagahanga. Basta nakatuntong lang pa sa lupa, wala kang sablay doon. Humility is the name of the game, kanga. Ako mismo nakasaksi kung paano pahalagahan ni Mang Dolphy ang kanyang mga taga-suporta. Sa aming programang Wish Ko Lang, minsan lang may sumulat para makadaupang palad ang hari ng komedya. Siya si Rosauro Julio, na kilala rin bilang Tamplin the Magician.
Nakilala siya noon dahil sa kanyang magic tricks at pagiging mime. At kalaunay, naging gospel magician o mahikerong naghahatid din ng mga aral ng Diyos. Gusto kong ma-meet si Dolphy na meron kaming pag-uusapan ni Dolphy na tungkol sa mga buhay-buhay. Ang ilang nangyari raw kasi sa buhay ni Tatay Tamplin, tila katulad ng kay Mang Dolphy. Pareho silang komedyante, mahilig din silang sumayaw, at tulad ng kanyang idolo, naging malapit din siya sa maraming babae. Nakasama na rin ni Tatay Tamplin ang ilang kaanak ng King of Comedy. Yung tatay niya nakasama ko sa trabaho, kapatid niya nakasama ko sa trabaho, pero siya, ako kilala lang niya ako sa mukha lang. Kaya naman, wala na siyang ibang mahihiling pa, kundi ang makausap si Mang Dolphy. At nang mangyari ang inaasam-asam ng aming programa, tila kakaibang magic ang naganap. Magandang hapon po. Ang dalawa, panay ang kulitan. Maging ang kanilang edad, ginawang katatawanan. Si Dolphy, natuwa rin sa kanyang tagahanga. Pero ang pinakang nagala, siyempre, si Tatay Tamplin. Tangi kong pag-ibig My one and true love, yun ang sabi mo, ay minsan lamang. is once upon a time. Ngunit ang iyong akala But your understanding ay hindi tunay. is true and false. Doon namin lalong napatunayan na ang hinahangaang hari ng komedya, gagawin ang lahat, mapangiti lamang ang kanyang mga tagahanga. Mahigit 2 dekadang nagsama si Comedy King Dolphy at ang kanyang longtime partner na si Jasha Padilla. Sa isang panayam, sinabi ng hari ng komedya na bagamat hindi na natuloy ang planong pag-iisang dibdib, hindi raw ito naging hadlang sa kanilang pagmamahalan. Narito po ang report. Minsan nang nagbiro si Comedy King Dolphy. Pagdating daw sa kanyang mga nakarelasyon, tila na kumpleto na raw niya ang alpabeto. Ang first love mo, nag-start sa letter A. Oo, ako, Aida. O yung huling love mo, Shasha. O DJ. Baka ako, nakumpleto ako ng alphabet. From A to Z. Si Jasha Padilla na nga ang masasabing nag-iisang reyna ng hari ng komedya. Late 1980s nang magsimula silang magsama. At sa loob ng mahigit 2 dekada, ang Divine Diva na ang pinakamatagal na nakarelasyon ni Mang Dolphy. Kahit halos 30 taon ang agwat ng kanilang edad, naging masaya naman daw ang naging takbo ng kanilang relasyon. But we're so comfortable with each other, and it's a kind of love that continues to grow. So it's not just about us; it's about our kids, and we just plan to stay together for as long as we could. Together forever. Together forever na. May 2 anak sina Dolphy at Jasha, sina Nicole, ang kanilang adopted daughter, at si Zia. Ang dalawa ang kumumpleto sa 18 anak ng Comedy King. Pero tulad daw ng normal na relasyon, may pagkakataong nagkakatampuhan din sina Dolphy at Jasha. There was a point kasi that I had to admit, of course, everybody goes through, rough times. What else can we say about our relationship? It's been tried and tested over the years. So we have nothing to prove. Sa amin dalawa, wala na kaming dapat i-prove sa isa't isa. Wala na kami dapat i-prove sa ibang tao. Pero iba raw talaga ang pagsasama nilang dalawa. Bukod sa puno raw ito ng pagmamahalan, madali raw silang magkaintindihan. When you're comfortable with each other, yung mga ganong kahit one little doubt. Bakibalita na tayo sa Makati Medical Center. At naroon po si Ivan Mayrina. Ivan. Yes, Igan. Hindi natin nanapot. Tapos lamang na basahin ni Eric Quezon itong statement mula sa pamilya. Isang prepared statement ito, Igan, na medyo emotional si Eric halatang mugto yung kanya mata at nagpasalamat siya sa lahat ng mga nagdasal para sa kanyang ama at pamilya. Ang medyo nakuha ko lang dun sa huling bahagi ng prepared speech niya ay statement niya ay comedy is dead but comedy lives. Para may ganong parte dun sa binasa niyang statement. Parang sinasabi niya heaven is a better place with him there. Yun ang isa sa mga
natatandaan natin na bahagi ng statement ni Eric Quezon. Igan. Okay, maraming salamat. Ivan, may mga plano na ba sa burol? Wala pa rin, Igan, dahil maliban nga doon sa prepared statement lang ng pamilya, wala tayong ibang hindi na nakausap mula sa kanila. Although yun lang ang nakita natin as of now ay yung karo ng Heritage Memorial na nakabang pa rin dito sa isang entrada ng ospital. Ivan, bukod kay Eric Quezon, sino pa ang ibang natanaw mo dyan? Na miyembro ng pamilya o mga Ang kaibigan? nakita kong kasama niya ngayon lumabas ay si Ronnie. Pero pagkabasa niya doon sa statement, tumalis siya, pumasok muli sa ospital. Kasama niya rin si Ronnie. Kahit si Ronnie, may mga nagtangka na interviewin siya. Hindi siya nagbigay ng kahit anong pahayag. May balita na ba tayo, Ivan, tungkol kay Jaja? Kung naroon siya, nasan siya ngayon? Wala pa rin tayong balita. Bagamat all we know is that she was with the Comedy King nung siya pumanaw kaninang bago mag-alas 9 ng gabi. Pero nakaalis na ba siya how dyan? she is, kung ano ang sitwasyon niya ngayon at yung iba pa miyembro ng pamilya, wala tayong impormasyon tungkol doon, Vicky. Ano na ngayon ang sitwasyon dyan sa Makati Medical Center sa screen? No? Nakikita namin. Medyo kinurdon na ang main entrance ng Makati Med, dahil dinumog na ng mga miyembro ng media. Hallway ay pinipilit nilang gawing madadalawan pa rin ang mga sasakyan. By the way, Vicky, kaalis lamang ni Vice President Jejomar Binay, kasama niya ang kanyang anak na si Mayor Junjun Binay. Bumisita din daw dito, pero sila nagpaunlak din ng panayam at hinayaan na lamang ang pamilya na sila na lamang daw ang magsalita. Vicky. Alright, maraming salamat sa iyo, Ivan Mayrina. Nag-uulat live mula sa Makati Medical Center. At Igan, tulad nga ng sinabi sa atin ni Ivan kanina, no, kabibigay lang ng pahayag nitong si Eric Quezon, anak ng King of Comedy na si Dolphy. At nagpasalamat siya sa dasal na inialay para sa pamilya. At sinabi niyang, comedy is dead, but his comedy lives. And heaven is a better place. At sa lahat to ng bumubuo sa amin dito sa Saksi, nakikiramay tayo sa pamilya. Mang Dolphy, maraming salamat po. Kung nasa ng balita, ikaw ang tangligan ng katotohanan magkasama sa pagbalitang walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo po lamang. Susunod na po ang Reporter's Notebook at ako po si Vicky Morales. Ako naman, Ano Glabio, hanggang bukas, sama-sama tayong magiging Saksi.